Ang smooth! Ang ganda ng bagong PCX! May bago na nga PCX netizens na dito na sa Pilipinas. Madami sa inyo ang gusto makapanood na i-test drive naman natin siya. Kaya nandito tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center para subukan kung sulit nga ba to kapag na-test drive na. Tara, sakyan natin. Let's go! Test drive time! Ito na totoo. So una ko napansin, wala na yung ating naked handlebar, di kagaya dati. Naka-naked handlebar. Napakalinis ng style nito bagong PCX 160. Napaka-luxurious. Tapos TFT na yung display natin, kaya kahit ganito na direct sunlight, kitang-kita siya. So yun oh, grabe linaw oh. Of course, meron pa rin traction control system. Tapos, makikita mo na dito yung mga notification kasi meron siyang Honda Road Sync kung saan kapag may nag-text, may nag-call, may music ka, makikita mo na dyan lahat. And napansin ko yung kanyang configuration dito, parang joystick na. Correct me if I'm wrong, pero sabi nila yung nakikita natin sa HEV na Honda Civic is all actually the same na display na makikita natin dito sa PCX 160. O diba? Ayun. And then also this one, may baso. Okay, I think for the engine it's the same. Pero mas nagustuhan ko yung handling ha, parang mas madaling lumiko. Pinadrive kasi muna sa amin yung PCX 160. And right now, ito naman, wow, parang mas naging agile siya, no? Mas maganda sa cornering, mas madali siyang iliko. So this is low speed pa lang naman. Pero yun yung napapansin ko ha. Ang bilis niyang iliko. Ang dali pala. What I mean is madaling iliko. Overshoot? Overshoot ang papa mo. Medyo mainit ang ating test drive, no? Kaya we have to be di ba? Uphill test. So it's the same, pero somehow meron akong smoothness na nafe-feel sa kanya, no? Parang mas smooth siya ng bahagya compared doon sa pula na tinest drive ko prior to this. Okay, ayan, no? Mas natutuwa ako sa kanya sa mga maneuver, tsaka sa mga ganitong cornering, tsaka parang medyo gumaan yung bandang sa may unahan niya, no? Okay, right now we're going to have brake test. So this one is ABS pa rin po, at meron pa rin po siyang traction control system. So we will see kung paano siya pepreno. Use both brakes. Very responsive. Wala naman ako naramdaman na nag-lock. I use both brakes. So syempre medyo strategic na rin tayo sa braking natin. Ang smooth ha. Grabe, ang smooth. Ang smooth. Ang ganda ng bagong PCX. Gusto ko nito. Ibebenta ko na yung dati ko. O ngayon, dahil may na-add na sub-tank, let's try the suspension. Okay. Alright. 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 Suspension is doing its job perfectly. Okay. Ayos ha. Galing talaga sa suspension si Honda, no? So para sa mga nagpapalit pa ng aftermarket for the suspension, maybe this time you won't need to. O diba? Ang sarap iliko-liko. Ang sarap niyang iliko-liko. Feels good. Napaka-smooth. Nagustuhan ko rin yung mga colorway nila. And as usual, maximum comfort ang hinahatid ng isang PCX. Very exceptional talaga tong isang to, netizens. Nai-smoothan ako sa kanya. Smooth na smooth. And also, I like the display. Mas pinalinis. Mas pinapristine yung itsura niya. Lalong-lalo na tong handlebar na wala nang naked. Pero still, nagustuhan ko siya. To be honest ka, parang kabaliktad sila ni NMAX. Ito naman yung mas luminis yung itsura. At saka yan, nagkaroon pa ng ano yung handlebar. Alright. Wow. The new PCX is really something worth trying. Buti na lang may test drive. Kasi puro specs review lang tayo. Pero grabe. Ang sarap ng ating test drive dito. Very smooth. May sense yung mga nabago sa kanya for me. Especially this sub-tank. And also the road sync. So you can see yung messages mo, music. You can answer calls there. Ayun. Hopefully hindi siya magkaroon ng problema sa mga pag nalolobat. Something like that. Gaya sa NMAX. So yeah. That's the new PCX
PCX. Smooth i-drive, very responsive. Preno, very responsive din. Instant braking power. Ayos. Ngayon nga netizens na test drive na natin ang pinakabagong PCX 160. Ang tanong, dapat ka bang mag-upgrade dito sa bago? Lalong-lalo na kung meron ka na nung dating PCX, gaya ko, sigurado ma-urge ka na mag-upgrade. Pero ito lang yung ilan sa mga insights na natutunan ko nung nagpunta ako ng Vietnam. Ilan kasi sa napansin ko doon ay napaka-wise rider ng mga tao doon, which is hindi masyadong in sa kanila yung mga super modern na mga motorsiklo kagaya na nasa atin. Ang mga nakikita ko doon yung mga dating PCX pa, Honda Dream, Honda Vision. Itong mga nakikita natin PCX na bagong labas ngayon, sa Pilipinas lang yan talagang mabenta kasi maganda siya dahil nag-i-innovate at talaga nagpo-progress na yung bansa natin. On the other hand, isa rin sa mga dapat natin sa alang-alang ay priority ba natin siya or meron tayong ibang priority? Kasi kung meron naman talaga tayong pera or budget pang upgrade ay walang usapan dyan. No-brainer, you can upgrade right away. Pero kung meron ka pang mga ibang inuunang bills kagaya ng matrikula ng anak mo, pambayad ng bills, or maybe kukunin mo pa siya ng hulugan, ilan yan sa mga dapat natin i-consider if you want to upgrade to this new PCX 160. So kagaya doon, nakita natin sa Vietnam, nakakatuwa sa kanila kasi hindi masyado nagmamatter or hindi sila naaapura na talagang mag-upgrade ng mag-upgrade. Dami pa nga doon semi-automatic na motorcycle nakakatuwa kasi ang pinaka-tinitingnan lang naman nila doon, una sa lahat, kung fuel injected na para matipid sa gasolina. And syempre, gusto rin natin yung safety feature kagaya ng ABS or anti-lock braking system. Maganda rin naman yung traction control. Pero as long as naka-ABS na, I think wala ka na masyadong hahanapin pang dapat i-upgrade sa isang motorsiklo. Basta fuel injected, tapos ABS, yun na yung pinaka-todong parang maide-demand natin sa isang motorsiklo, di ba? Dito kasi sa atin sa Pilipinas, since nakikita nila yung response sa market, kung gaano tayo kahilig sa mga bagong specs and features ng motorsiklo, kaya continue din yung pag-release nila at pagla-launch ng mga bagong motor na palagay nila yung mag-i-in sa market. Syempre, they're into business, kailangan nilang sumunod sa kung ano yung mga tatangkilikin na Pinoy. Pero kung isipin mo, in a practical way, parehas naman silang two wheels na makakarating from point A to point B. So, you have to rethink your decisions kung meron ka pang ibang priority na pagkakagastusan. But if you have the means at meron kang budget, go for it. Right away. Walang pipigil at talagang yan yung desisyon na ikaw ang makakapagsabi. Dahil Honda nga yan, very reliable naman siya. And if you still have a motorcycle na sobrang reliable pa rin naman, you don't need to always upgrade every time na may bagong lumalabas. Pero kung isa ka sa mga netizens natin na kukuha pa lang ng motorsiklo, this is something na worth talagang i-eye at isama sa checklist ninyo kung bibili nyo ba siya or hindi. Para sa inyo netizens, sulit ba itong pinakabagong all-new PCX 160 na truly exceptional? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool, ride safe always.